Ngayong araw nga ay maaga kami lahat nagising ng maaga. Chismis nga agad yung inalmusal namin. Ngayong araw kasi ay araw na special para sa special kong kapatid. Ay, parang may mali sa sinabi ko. Basta for short, may okasyon ngayon. Kaya maaga kami nagchismisan kasi mamaya hindi na kami makakapagchismisan. Ngayong araw kasi yung kasal ng sumunod kong kapatid. Binibriefing niya na kami kung anong mga dapat namin gawin. At saka yung mga bawal sa trial court. Nag-civil wedding lang kasi sila para daw tip. Ang importante naman daw sa lahat ay nasakal na siya. Ay, kasal pala. Napakawalay ko mag-joke, kainis. Bala kayo dyan. Yung bida-bida ko nga palang kapatid yung nag-makeup sa kanya. Bida-bida talaga eh. Feeling makeup artist talaga siya eh. Lang. I-feel na lang natin yung moment habang mini-makeupan yung kapatid ko. Nobody told me you could die, but didn't want to fight. Napakahirap i-feel yung moment. Napakaingay ni Aling Lourdes, may bata pang umiiyak. Nakakaloka. Pero mas nakakaloka yung alas 12 yung call time nyo pero anong oras na nasa bahay pa rin kayo. Tapos yung tipong medyo alam nyo naman na malilate na kayo pero yung kailangan nyo pa rin mag-selfie bago umalis ng bahay. Bahala maghintay ngayon ng judge. Pero mga Pilipino tayo, for sure kahit yung judge malilate yan. Nauna na nga sila sa trial court tapos sumunod na lang kaming tatlo. Tuwang-tuwa nga kami dito kasi ang lakas namin mag-dress pero naka-tricycle lang naman kami. Biniro nga namin yung tricycle driver na ihatid kami hanggang trial court. Pero hindi mabiro si kuya kasi talagang hinatid niya kami hanggang trial court. Pagdating nga namin, abutan pa namin silang umi-eksena dito sa harapan. Partida talaga ha, malapit na kaming malate niyan. Pero nag-human drone pa din sila. Ang nakakaloka pa be, di ba biniriping na kami ng kapatid ko kanina. Pero dahil matigas nga yung ulo namin, tapos Pilipino pa kami, yung bida-bida kong kapatid, muntik pang hindi makapasok sa loob. Bawal kasi ang nakabackless sa trial court. Kaya pinakiusapan na lang namin yung guardian, natatakpan na lang namin para makapasok lang. Pagpasok nga namin sa loob ng room, ay kompleto na kaming lahat. Yung judge na lang yung wala. Oh, Pilipino ang judge, be. Ay, bawal nga pala akong manghusga, hindi nga pala ako judge. Baka maipakulong tayo nang wala sa oras. After how many minutes nga, dumating na yung judge. Pinatapos niya lang siguro kami mag-selfie bago siya pumasok. Adjust para sa amin. Pagpasok niya nga, umpisa niya na agad yung sakada. Kasalang, be. Ay, sorry. Si Bea Reyes Andres sa kaginhawaan at kapahirapan, sa kalusugan at karamdaman, sa lahat ng araw ng iyong buhay. Ikaw, Bea Reyes, sinasang-ayon ka din ba na maging kabiyak o asawa si Angelo Ralph Acuña sa kaginhawaan at kahirapan, sa kalusugan at karamdaman, sa lahat ng araw ng iyong buhay? Mo kaya Bea Reyes, isuot mo ang singsing na ito Sa mga siksing na ito, bilang tanda bilang tanda ng aking katapatan, ang aking ng aking katapatan katapatan at pag-ibig sa at iyo. pag-ibig sa iyo. Angelo Ralph, isuot mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking katapatan at pag-ibig sa iyo. Ng Pilipinas bilang upon, kayo, Angelo Ralph Acuña at Bea Reyes Andres, ay inihahayag ko na bilang mag-asawa. May you live forever in love and happiness with one another. You may now kiss each other as a sign of your love and commitment to each other. Ipasalubungan One more. Nang matapos nga yung very quick na ceremonies, permahan na. Wala na talagang atrasan yan, be. Siyempre, bago nga kami magsipaglabas, kailangan may selfie muna kaming lahat. Pero interviewin muna natin yung bagong kasal. Ano masasabi dahil bago na kayong kasal? Kinilig ako. Ikaw ba kinilig? Happy ka? Ano masasabi mo kasal ng mami daddy mo? Are you happy? Are you happy? Yeah. Diba ako na nga tayo sa mga family picture. Ito nga pala yung family ni Angelo, ang magiging second family na din ng kapatid ko. Tapos kami din, nagpa-picture din kami, hindi pwedeng wala kaming picture. Alam nyo, ang ganda din ng gantong kasal. Napaka-solemn, napaka-private, alam nyo yun. At higit sa lahat, napaka-budget friendly. Hindi nyo kailangan gumastos ng napakamahal para lang ikasal. Ang importante naman talaga, nagmamahalan kayong tunay. O tara na, doon na tayo sa reception. Nang makakain na. Paglabas nga namin, napakalakas ng ulan. Kundi ba naman kami minamalas?
Kung kailan gutom na kami, na-stranded pa kami dito. Tignan mo yung mga itsura ng mga yan, hindi na maipinta sa gutom. Pag kami talaga naubusan ng handa, ewan ko na lang talaga. After how many years, nakapag-booking din sa Grab, tapos nahatid na nga kami dito sa reception. Tignan nyo nga tong kapatid kong si Simang, nakasimangot na naman sa tagal naming dumating. Wala tayong magagawa dyan, be, kalikasan yung nagdikta na lumakas ang ulan. Kung kami lang talaga, ayaw namin talaga magpahuli, kainan kaya to. At dahil late na nga kami dumating, halos patapos na nga silang lahat kumain. At ubos na rin ata yung mga in-order nila. Pero mukhang naawa pa ata yung kapatid ko, in-order na naman kami ng Java rice. Tapos yung mga ulam na yan na nakikita nyo sa video, tinake over ka lang yan sa mga bisita nilang umalis na. In-order na talaga kami ng bagong set, hindi lang talaga kami makapaghintay, kaya kumain na din kami. Sobra kaya kami naguto sa pagpapatila ng ulam. Pero sobrang sulit naman yung paghihintay namin ng napakatagal. Sabihin nyo ng OA ako, pero ang sarap talaga dito sa kinainan namin. Para siyang Chinese restaurant, pero sobrang mura ng mga food ang nila. Budget friendly, be. O sige na, salamat sa panonood nyo. Kakain na muna kami. At salamat nga din pala sa mga pumunta sa reception ng kasal ng kapatid ko. Halatang kainan lang talaga yung pinunta nyo. Uy, char-char lang yun, ha? Mga true friend talaga yun ng kapatid ko kasi kahit bumabagyo talagang pumunta sila.